Sa panahon ngayon, ang ating mundo ay mas pinapahalagahan ang sobra. Mas maraming pera, mas maraming gamit, mas maraming achievements. Madaling maniwala na ang sikreto sa kasiyahan ay nasa pagkakaroon ng mas marami. Pero paano kung ang totoong sikreto sa masayang buhay ay ang pagkakaroon ng mas kokonti? Sa buong kasaysayan, maraming philosophers at modern psychologists ang paulit-ulit na binibigyan diin ang isang mahalagang katotohanan. Ang pagiging simple ang nagbibigay ng pagkakataon para makita ang mga bagay na tunay na may halaga. At sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit ang prinsipyo ng less is more ang foundation ng mas masaya at mas makabuluhang buhay. Isipin mo, kapag napapaligiran ka ng sobrang daming kalat, like physical, mental, or emotional na kalat, ano ang nararamdaman mo? Parang ang bigat, di ba? Nakaka-stress, nakakapagod. Madalas, ang paghahangad ng mas marami ay nagdudulot ng anxiety imbis na kasiyahan. Well, hindi ito bagong ideya. Ang sinaunang Greek philosopher na si Socrates ay nagsabi na the secret of happiness, you see, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less. Pinapaalala sa atin ng kanyang karunungan na ang walang katapusang paghabol sa mga ari-arian o material na bagay ay mas nagdadagdag ng bigat kaysa kasiyahan. Sinabi ni Socrates na ang paghahangad ng mas marami ay isang trap. Akala mo na magbibigay ito sa iyo ng assurance and security, pero ang hindi mo alam magdadagdag lang ito ng anxiety at kadalasan ay dissatisfaction. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagkakaroon ng mas kaunting gamit, pagiging simple sa mga commitments, at pagbabawas ng mga desisyon araw-araw ay nakakabawas ng stress at nagpapalinaw ng isip. Kapag iniwan natin ang mga hindi kailangan, naiiwan kung ano lang yung mahalaga. Mas kaunting distractions, mas maraming focus, mas kaunting obligasyon, mas maraming freedom, mas tahimik, mas mapayapa. Ang Roman philosopher na si Seneca ay nagsabi na, "It is not the man who has too little, but the man who craves more that is poor." Kapag patuloy tayong naghahangad ng sobra, parang nakakulong tayo sa dissatisfaction. Pero kapag natuto tayong bumitaw, nadidiscover natin ang kalayaang sumaya at maghanap ng kahulugan sa buhay. Ang kagandahan ng pagiging simple ay inaalis nito ang mga bagay na nagpapabigat sa atin at nagbibigay daan para sa mas malalim na kasiyahan. Ang uri ng kasiyahan na hindi kayang ibigay ng material na bagay. Pero ang tanong, paano mo isasabuhay ang prinsipyong less is more? Well, gawin mo ang mga sumusunod. Number 1, maglinis ng space. Magsimula sa maliit. Alisin ang mga gamit na hindi mo na kailangan o mahal. Malinis na bahay, malinaw na isipan. Number 2, simplify your schedule. Matutong magsabi ng hindi sa mga commitments na hindi tumutugma sa iyong priorities. Protektahan mo ang oras mo. Number 3, maging mindful. Ang mga turo ni Buddha ay nagbibigay diin na ang contentment ay hindi nagmumula sa pagkakaroon ng mas marami, kundi sa pagiging present sa kasalukuyan. Ang gratitude ay nagtutuon ng focus sa kung ano ang meron ka na. Number 4, bigyang pansin ang relasyon. Gaya ng isinulat ni Leo Tolstoy, there is no greatness where there is no simplicity, goodness, and truth. Mag-spend ng time kasama ang mga mahal sa buhay. Ang tunay na yaman ay nasa makabuluhang relasyon, hindi sa material na ari-arian. Ang kaligayahan ay hindi nanggagaling sa pagkakaroon ng lahat.
Ito'y nagmumula sa pagpapahalaga sa kung anong meron ka. Sa pagpili ng kaunti, binibigyan natin ng espasyo ang ating sarili para sa relasyon, passion at karanasan na siyang totoong pinagmumulan ng pangmatagalang kasiyahan. Ang Danish concept na yuga ay perpektong naglalarawan nito. Ang ideya na ang kasiyahan ay matatagpuan sa coziness, pagiging simple, at mga moment na kasama mo ang iba. Isipin mong umiinom ka ng mainit na kape kasama ang kaibigan o mahal sa buhay sa isang tahimik na gabi. Walang ibang iniisip at nananatiling present sa moment. Ganyan ang concept ng yuga. Kaya, sa susunod na may magsabi sa'yo or maisip mo na ang sagot ay mas marami, mag-pause ka muna. Alalahanin mo ang mga katagang ito ni Lao Tzu. To attain knowledge, add things every day. To attain wisdom, subtract things every day. Ang less ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng kaunting bagay. Ito'y tungkol sa pagbibigay priority sa totoong may halaga. Tungkol sa pagiging kontento sa kung anong meron ka na. At sa huli ay pagkakaroon ng tahimik at mas masayang pamumuhay kasama ang mga taong iyong pinapahalagahan. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, follow, and subscribe. Hanggang sa susunod na video.